Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabi natin, Attorney Guanzon. Nakakaiyak to. Nako. Grabe to, PBBM, Anti-Claire, budol pa rin. Aray ko po, ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero sa hindi pa po mga kababayan nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po mga kababayan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin ang ating mga nagte-trending na balita dito po kay DILG Secretary John Vic Remulla. Nako, kanina po mga kababayan, mayroon pong press con, no? Nagpa-press con po si John Vic Remulla at eto po ang nangyari. Mukhang lasing or bangag. Kayo na po ang humusga. Eto, panoorin po natin to Meeting at the house, so okay na. Thank you very much. Thank you. Thank you daw. Meeting at the house, so Yun, okay na. Thank you very much. Thank you. Meeting at the house, so ayan mga kababayan, gusto ko lang i-share, no? It is not relevant, no? But gusto ko lang i-share kasi nakakatuwa, no? Kasi mukhang wala pang tulog itong si Remulla, no? Ano po sa palagay nyo kung bakit nangyari yon? Baka may natapakan lang, okay? Kayo naman. Okay? Binibigyan nyo agad ng maling no? May natapakan lang daw, hindi po lasing, hindi po walang tulog, may natapakan lang, okay? Ano po ang inyong masasabi dyan? At ito, puntahan na po natin itong si Claire Castro, mga kababayan. Sabi po dito ni Claire Castro, konting tao sa November 30 rally, senyales na give this admin a chance, ang sentimento ng mga tao. Dahil konti lang. Paano yun? Paano niya na-connect, no? What is the reason behind, no? Sa sinasabi niyang give this admin a chance. Dahil ba kaunti lang ang pumunta? Paano pupunta yung tao? Sinisigaw nila, BP Sara resign. Nako po. Di ba? Bakit nung rally ng INC, hindi mo sinabing wala talagang pag-asa, pinaalis na kami dito, di ba? Na ang dami yun, comparing, I think, nasa nasa 600,000 mahigit po yung rallying yun, no? Umabot po yung crowd, no? Pero dito po sa sinasabi ni Castro ngayon, sabi po ng PNP, based on the news coming from the PNP, sabi po nasa 90,000 lang po mga kababayan. Yan na pong ipinagmamalaki ni Castro na senyalis na daw ito na gusto pang bigyan ng chance ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. dahil po sa naging resulta ng rally ng November 30 rally. Yung tinatawag po nilang 1 trillion peso, a trillion peso march, ayan, no? Ay nako, ang labo mo, Castro, attorney ka pa naman, di ba? Pero ganyan ang logic na ibinibigay mo. Paano na lang yung mga nanonood na kabataan, baka sabihin nila, ay, ganito pala si Claire Castro, wag na natin tularan, diba? Ito, isa pong pruweba na nagyabang, mayabang talaga itong si Castro. Ito, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaction to mga kababayan. May kumakalat na video ngayon sa social media ng Vice Presidente. Sabi niya, hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Ano ba yung BFF ninyo? Your thoughts? Totoo naman. Admitted na hindi kami pwedeng maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. Kasi after taking the bar, after passing the bar, naging trial lawyer na po ako. Kaya hindi kami pwedeng parang mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Kaya hindi kami pwedeng magpareho. Why emphasize on the trial lawyer? Iba po kasi yung mindset ko.
Pag trial lawyer, always evidence. Always evidence. Evidence. Teka lang, barahin muna natin bako na magkalimutan, no? Always evidence daw o evidence-based daw si Castro. Ay nako Castro, wag niyo nga pinagluloko ang taong bayan. Ilang beses na po naming napanood ang inyong mga sinasabi, no? Hindi po nagtutugma kahit sabihin natin may ebidensya pa. It doesn't coordinate, no? Doon po sa sinasabi mo compare dito po sa katotohanan ng nangyayari. Kayo po ang makakapagpatunay mga kabayan. Sabihin nyo, sinungaling ka naman PNR. Kayo, manood kayo ng mga pinagsasabi ni Castro. Kung totoo ba or hindi. Hindi ba? Ito, pakinggan pa natin. Meron pa siyang sinabi. And why emphasize on hindi kayo corrupt? Hindi kasi ako corrupt. What are you trying to imply? Wala akong confidential funds. Ayun. Kaya magkaiba kami. Hindi raw siya corrupt dahil wala siyang confidential fund. Legally, mga kaubayan, attorney pong nagsasabi. Dahil sa confidential fund, pwede ka nang i-judge ni Castro if you are a corrupt or not a corrupt official, mga kaubayan. So, ang pinagbabasihan pala ni Castro kapag ikaw ay corrupt or hindi corrupt, ay confidential fund. Nako po. Nasa Nasa batas po ba yan? Na kapag ikaw ay may confidential fund ay corrupt ka, paano na lang po si President Bongbong Marcos Jr. having magkano ba? Bilyones yata ang confidential fund, di ba? Ibig sabihin, the more confidential fund you have, the more corrupt you are. Ganun ba yun, Castro, ha? Kayo na lang pong humusga, mga kababayan, dito po kay Attorney Claire Castro. Attorney po itong pinag-uusapan natin. Gusto ko lang i-point out na talagang attorney po yung pinag-uusapan natin. Hindi po ito vlogger vlogger po siya pero syempre may background po siya sa law, sa batas natin, no? Hindi tulad natin mga karaniwang vloggers na talagang vlogger lang, di ba mga kababayan? Okay? Pero sa tingin ko, yung ibang mga vloggers, sabihin natin, hindi ako kasi hindi naman talaga tayo gano'n, di ba? Mas matindi pa mag-isip kaysa kay Claire Castro, yung mga vloggers, di ba? Kaysa po kay si Claire Castro. Ay, ko po. Ito na mga kababayan, pasadahan naman po natin ang video ito na kung saan, sabi dito sa caption, magugulat ka dito. Naiiyak lahat. Ito, pakinggan po natin to. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong napakagandang mensahe ni Atty. Guanzon kay Tatay Digong. Damang-dama ko ang kanyang sinseridad sa pinahayag niya ang kanyang suporta. Sinasabi ni Atty. Guanzon na hindi siya DDS, pink lawan siya. Kailang may natuklasan ni Atty. Guanzon sa mga tao. Natuklasan niya sa pakikipag-usap niya sa mga tao kung gaano kamahal ng mga tao, mga ordinaryong tao, si Tatay Digong natin. Kaya ngayon, itong nangyayari kay Tatay Digong na ayaw payagan ng ICC na makalabas, lalong tumindi ang suporta ni Atty. Guanzon kay Tatay Digong. Basahin ko, nakakabagbag damdamin ang post ni Atty. Guanzon. Sabi niya, hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on pulburon mo. He's talking direct to Tatay Digong sa post niya na ito. At alam ng lahat yun. Pero nung subukan kong mag-ikot sa ibaba, ng mga nasa laylayan, mga ordinaryong tao, kausap ang mga ordinaryong tao, ramdam nila ang kaibahan, lalo na ang kapanatagan na mamuhay ng maayos nung panahon mo. Dahil sabi nila,
Bumalik na naman ang mga kriminal na walang kinatatakutan. Nag-aabutan na naman ng pulburon kahit tanghaling tapat ngayon. Hindi maiintindihan ng elitista ang mga tao na may kasamang adiktos sa bahay o kapitbahay, lalo na kapag nagbebenta na ng maski electric fan, sinusuntok ang nanay o asawa para lang may ibigay na pera pambili ng pulburon. Mang abuso o bigla na lang manakit ng makita dahil wala na sa katinuan ang utak dahil sa pulburon. Ang tagal ko tinimbang ito dahil malungkot ako para sa mga inosenteng nadamay na kinamatayan ang mga pangyayari, pero hindi ko pwede ipikit ang mata ko at takpan ang tenga ko sa mga istorya na narinig ko sa palengke, public transport, barbershop, at kung saan-saan pa. Ang sa akin lang, dito ka sana nakakulong sa atin dahil sabi nga ni BBM sa mga fugitive abroad na working naman ang legal system natin. Kaya umuwi sila at harapin ang kanilang kaso. Nakita ng administrasyon na ito na malaking tinik nila si Digong dahil tinatamaan sila tuwing binabanatan niya ang kalabisan ng gobyerno. Marami pa ring tagasunod, lalo na sa Mindanao. Imbes na paghilom matapos ang resulta, ay mas lalong nagkawatak-watak lang tayong lahat. So, ito po, nakakaiyak na pahayag ni Atty. Guanzon. Salamat po, Atty. Kayong pagiging honest. Yes, alam ko na hindi mo gusto yung mga nangyari sa panahon ni PRRD noon, yung war on pulburon. But salamat at nag-ikot ka at narinig mo mismo sa mga ordinaryong mamamayan. Ganyan din ako. Narinig ko mismo, ang mga tao mismo, mga ordinaryong tao ang nagsasabi kung gaano kapanatag ang loob nila nung panahon ni Tatay Digong dahil nga may kinakatakutan ang mga adiktos. Ngayon wala na. Bumalik na naman ng dati. Kaya masakit din para sa akin itong nangyari kay Tatay Digong, lalo na ngayon hindi siya pauwiin. To me, siya ang pinaka-the best na presidente. Ginawa niya lang yung dapat niyang gawin para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Ngayon, siya pa ang nagdurusa. But anyway, yun nga, lalo tayong nagkawatak-watak. Sabi ng Atty. Guanzon, and I believe, but I believe may purpose ang Panginoon sa lahat ng ito. Kaya tayo pong mga nagmamahal kay Tatay Digong, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kapit bisig tayo, pagdasal po natin ang ating Tatay Digong
ito na answered prayers na rin natin ito, yung biglaang pag-aksyon ng Korte Suprema sa petition or writ of habeas corpus. Petition nito para ang Korte mag-decide kung pabor na desisyon. Ordera ng Korte Suprema ang gobyernong ito para i-produce, pauwiin o living body ng ating Tatay Digong sa Pilipinas. To me, that's an answered prayer. Kung natalo tayo sa ICC dahil desisyon is wag bigyan ng interim release, to me, panalo tayo, initial na panalo, itong pag-aksyon na ng Korte Suprema, inorderan na ng Korte Suprema ang mga respondents, ang gobyerno, basically, nasagutin ang writ of habeas corpus within 30 days. And I hope So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. And maraming salamat po.